Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay tatalakayin natin sa musika ang recreates, simple patterns, and contour of a melody. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay magbalik tanaw muna tayo. Ayusin ang mga larawan ayon sa tono ng boses na kanilang tinataglay. Lagyan ng star kung ang tono ng boses ay mataas, heart o puso kung ang tono ay katamtaman, at isang masayang mukha kung mababa ang tono. Nakikita niyo ba mga bata kung sino yung mga nasa larawan? Sa unang larawan ay kilala natin siya. Siya si Yeng Constantino. At si Yeng Constantino ay siya ay may katamtamang tono. At ang pangalawang larawan ay si Gary Valenciano. At alam natin na siya ay may magaling, mataas na boses. At si Casey Tandingan naman ay kilala natin na may mababang tono. Mahusay mga bata. Ano ang nakikita nyo sa larawan mga bata? Tama, ito ay mga linya. At ang mga linya ay may iba't ibang hugis. Ano kaya ang daloy ng mga hugis? Ang mga hugis ay maaaring pataas, pababa, at paalon-alon o pakurba. At ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa melodiya. At ang melodiya ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon. May ilang nota na maaaring tumaas o bumaba. Mayroon ding melodiya na hindi nagbabago o nananatili sa parehong antas. Masdan ng awiting yaman ng bayan, suriin at iguhit ang hugis ng himig ng awit. Kung mapapansin niyo mga bata, ang awit ay nagsimula sa mababang nota, pataas, at medyo bumaba sa bandang huli. Ano ang hugis ng awit sa unang parirala? Narito ang hugis ng awit. Makikita nyo, mababa sa unahan, pataas, at bababa siya ng kaunti sa bandang dulo. Laging tandaan mga bata, ang melodiya ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Maaari itong maging hugis ng burol, bundok, kapatagan, at lambak. Ang galaw na ito sa musika ay ang tinatawag nating melodic contour. At dumako naman tayo sa sining o arts at tatalakayin natin ang tungkol sa landscape painting. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ito ay isang teknik sa pagkukulay na nagpapatunay na ang tubig o watercolor at langis o Crayola ay hindi nagsasanib. Ang tamang sagot ay titik C. Number 2, ano nga itong mga panlabas na anyo ng mga hayop ang nakadaragdag ng kagandahan sa kalikasan maliban sa titik D. Tama. Number 3, sa paggawa ng crayon resist technique, ano ang nangyari nang ipahid ang watercolor sa ibabaw ng Crayola? Mahusay mga bata. Titik B ang tamang sagot. Number 4, ano ang tekstura ng hayop na tama raw? Magaling, ito ay titik B. At ang panghuling tanong, ano-ano ang mga katangian ng mga hayop na nagpapayaman ng kalikasan? Ang gagaling, titik D ang tamang sagot. At alam niyo ba mga bata, na ang pagpipinta ng isang tanawin sa iba't ibang oras ay mapanghamong gawain. Ang mga larawang ipininta ay naapektuhan ng damdamin ng nagpipinta. Ang mga larawang may matatapang na kulay gaya ng dilaw, pula at kahel ay nagpapahiwatig ng damdaming masaya. Uulitin ko mga bata ha, dilaw, pula at kahel. Ito ang mga kulay
na nagpapahiwatig ng damdaming masaya. Ito ay halimbawa ng mga tanawin na gumamit ng matatapang na kulay, na kung saan ay nagpapahiwatig ng damdaming masaya. At ang mga larawan naman na nagtataglay ng madilim na kulay gaya ng bughaw, lunti ang bughaw at lilang pula ay nagpapakita ng kalungkutan. Ulitin ko mga bata ha, ang madilim na kulay gaya ng bughaw, lunti ang bughaw at lilang pula, ano ang ipinapakita ng mga ito? Tama, ipinapakita nito ang kalungkutan. Laging tandaan mga bata, ang harmony sa kalikasan ay maipakikita sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga kulay sa isang larawan ng tanawin, na ipahahayag ng pintor ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng mga kulay na ginagamit sa pagpipinta. Ang kulay pula, dilaw, at kahel ay nagpapakita ng masayang damdamin, samantalang ang bughaw, lunti ang bughaw, at lilang pula naman ay may malungkot na damdamin. At ngayon naman, dumako na tayo sa PE at pag-aaralan natin ang pagkilala sa sayaw na tiklos. Alam niyo ba ito mga bata kung ano ang sayaw na tiklos? Tara, alamin natin ito. Ang bawat sayaw ay may kanya-kanyang kumpas, huwarang hakbang, huwarang ritmiko, wastong bilang, at bilang ng sukat. Ang kumpas ng tiklos ay may bilang na 1, 2, 1 at 2. Ulitin niya mga bata. 1, 2, 1 at 2 sa isang bahagi. Ang mga hakbang naman na dapat nating pag-aralan at tandaan sa pagsayaw ng tiklos ay ang mga hakbang na change step, heel and toe change step, touch step, changing step, at ang cut step. At yan ay ating aalamin ngayong araw. Para sa change step na may kumpas na 2-4, ay may hakbang na step, close step, or 1 and 2, at ang bilang ng sukat ay 1M. Para naman sa heel and toe change step, na ang kumpas din ay 2-4, ay may hakbang na heel, place, toe, point, or step, close step, or 1 and 2 na may bilang ng sukat na 2M. At para sa touch step, ang kumpas naman nito ay 2/4 pa rin. Huwarang hakbang ay point, close, or 1, 2. At ang bilang ng sukat ay 1M. At para sa changing step, ito ay may kumpas na 2/4. At ang hakbang ay lumundag at lumapag sa dalawang paa na ang kanang paa ay nasa unahan at yun ay ang bilang 1. Lumundag at lumapag sa dalawang paa na ang kaliwang paa ay nasa unahan at yun ay ang bilang 2, kaya may bilang na 1 and 2. At ang bilang ng sukat ay 1M. At para naman sa cut step, ang kumpas nito ay 2/4. At ang warang hakbang ay itaas ang kanang paa sa unahan habang ang kaliwang paa ay nakalapag sa likurang bahagi. Yun ang bilang 1. Susunod, mabilis na ilapag ang kanang paa sa unahan habang ang kaliwang paa naman ang nakataas sa likurang bahagi. At yun ang bilang 2, kaya may bilang na 1 and 2. At ang bilang ng sukat ay 1M. Nakuha niyo ba mga bata kung ano-ano yung mga step para sa sayaw na tiklos? At laging tandaan mga bata, ang tiklos ay isang katutubong sayaw na nagmula sa Leyte na kilala rin sa tawag na pintakasi. Ang sayaw na ito ay simbolo ng bayanihan o ang pagtutulungan ng mga tao sa isang bayan na walang hinihinging kapalit. So ano pang hinihintay nyo? Sumayaw na ng tiklos. Ang kumpas na tiklos
ay may bilang na 1, 2, 1 at 2 sa isang bahagi. Ang mga hakbang naman na dapat nating pag-aralan at tandaan sa pagsayaw ng tiklos ay ang mga hakbang na change step, heel and toe change step, touch step, changing step, at angkat step. Ang pananamit sa sayaw na ito ay karaniwang suot ng mga manggagawa sa bukid. At ngayon naman ay dumako na tayo sa edukasyong pangkalusugan at aaralin natin ang epekto ng pagkakasakit. Kayo ba mga bata ay nagkasakit na? Ngunit bago tayo dumako sa ating araliw, ay magbalik tanaw muna tayo. Tukuyin kung ang sakit ay minana, nakuha sa kapaligiran o dahil sa uri ng pamumuhay. Meron tayong nakikitang ditong 6 na sakit. Sakit sa puso, diabetes, diarrhea, dengue, sipon, sakit sa baga. Ngayon, ano kaya yung mga sakit na maaari nating namamana? Narito ang mga sakit na maaari nating namamana. Sakit sa puso at diabetes. At para naman sa mga sakit na maaring nanggaling sa kapaligiran ay kabilang dito ang dengue at sipon. At sa pamumuhay, ito naman yung mga sakit na maaari nating makukuha, diarrhea at sakit sa baga. Ang epekto ng pagkakaroon ng karamdaman, alam nyo ba na sa mga bata ay may mataas na pagkakataon sa pagkakaroon ng sakit? Ang madalas na pagkakasakit ay maaring magkaroon ng epekto sa kanilang kaisipan, pag-ugali at pakikisalamuha sa ibang bata. Ang mga batang madalas magkasakit ay madalas at matagal rin kung lumiban sa klase. Sa kanilang pagliban ay naapektuhan ang kanilang pagkatuto ng mga aralin maging ang karanasan sa pakikisalamuha na maaring sa paaralan lamang matutunan. Kung ang isang bata ay matagal nagkasakit, maaring maapektuhan nito ang kanyang pagtingin sa sarili. Siya ay maaring maging iritable o posible rin siyang makaramdam ng pagkabalisa o labis na kalungkutan. Nakaapekto rin sa kanya ang pagkawalay sa kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng karamdaman ay maaaring makapagbigay naman ng pagkakataon upang makilala ang sarili, maging mabuti sa mga tao, matutong makiramdam sa kalagayan ng iba, sapagkat naranasan niya ang makiramdam ng may sakit at maaaring nakaramdam rin siya ng pag-aalaga. Sagutan nga muna natin ito mga bata, tukuyin kung tama o mali ang sinasabi sa pangungusap. Madalas pumasok sa klase ang taong sakitin. Mali. Number 2, palaging nakararamdam ng kaligayahan ang batang may sakit. Mali. Ang madalas na pagkakasakit ay walang epekto sa buhay ng isang bata. Magaling, ito rin ay mali. Number 4, posibleng makaramdam ng pagkabalisa at kalungkutan ang batang madalas magkasakit. Ito ay tama. At ang panghuling tanong, maaring maapektuhan ang pagkatuto ng isang batang mag-aaral kung siya ay madalas magkasakit. Ito ay tama. Mahusay mga bata. Laging tandaan, ang madalas na pagkakaroon ng sakit ay may epekto sa paglaki, pag-iisip, pag-uugali, at pakikisalamuha ng isang bata. Hanggang sa muli mga bata, paalam, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.